Okay, so dito po tayo sa San Jose, Batangas at syempre kasama natin si Sir Edgar Bueno. Siya po ay talagang suki na ng agribusiness, sir. Yes, sir. Sa dami na ng collaboration natin with Juliana's Cattle Farm at Greenland Bioorganic Fertilizer. Magandang umaga para sa lahat, lalo na po sa mga magsasaka. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Biyaya ng Diyos magandang panahon. Dito po nga kami ni Sir Buddy. Sa Sir Buddy, pag-uusapan natin ngayon kung ano talagang kalagayan sa kapanahonan na siguro po mababanggit ko sa ating series na ito. Yes po. Yeah. Puro letter C, no? Acronym na nag-start with letter C. Andun tayo ngayon sa panahon ng masabi nating crisis. Lalo sa magsasaka. Sa taas, alam naman natin kung gaano tinaas. No? Tumataas yung gasolina. Gasolina. So lahat yan inputs. But despite ng mga nangyayaring ito, hindi po tayo manghinawa na magtanim pa rin. So andito po tayo ngayon. Ngayon po ay kainitan ng panahon. Ipapakita po natin na sa tulong ng mechanization at saka ng konting siyensya. By the way po, konting disclaimer lang, hindi po tayo talagang yung ating experience na po ang i-share natin sa kanila. But nakapagtanim po tayo ng ganitong kondisyon na ma-address natin yung ang medyo crisis ng kaunti kasi po hindi tayo pwedeng tumigil sa pagtatanim. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. So yan po siguro maging highlight natin. Maraming salamat sa may-ari ng Juliana's Cattle Farm, Si Sir Rolly Nagaya, na pinagbigyan tayo ng pagkataon, no, na mai-share yung mga experience ni Juliana's at ni Greenland. Sir, thank you so much kasi ang Juliana's at Greenland ay talagang sinishare yung inyong expertise, experience. Nasasabi ko sa aking mga ibang vlog, ang daming Filipino na pinagdadamot ba yung kanilang kaalaman, no, technology at kanilang mga experiences. Pero sa inyo, it's the other way around, na talagang willing kayo to share para ang ating mga Filipino farmers ay makinabang din. At may experience din kung ano yung mga success na nakukuha ninyo. Opo, Sir Buddy. Unang-una po, maraming salamat sa agribusiness, no? Isa din po kayo sa tool, no? Yes, sir. Pag wala kayo, hindi mako-connect, no? Isa din po kayo sa nagbe-bridge, no, ng mga kaalaman na minsan na naka-standby lang, no, to share, no, sa lahat na una-una po hindi namin talaga naisip na itago kung ano man yung aming karanasan at saka kung ano man yung aming magandang experiences, yung mga malulungkot. So, konti-konti na lang. But, of course, kung ano man pong aming may share, hindi po namin siya, no, pinagyayabang ng todo. Basta pong amin, kung anong maganda pong nangyari, nakapagtanim tayo, nabuhay siya, nakapag-ani tayo, yung pong aming i-share sa buong farmers community, buong Filipino. Sir, dagdag ko lang yung sinabi mo na ang iyong pinag-aralan ay more on than sa engineering, but still, no, yung malawak na experience ninyo ay hindi yun matatawaran at talagang beneficial yon sa ating mga farmers. Opo. So maraming salamat sa experience. Yeah. No? And then, yun nga po, Sir Buddy, papunta na ako dun sa pagtatanim ng mais. Okay. Dito po sa probinsyang ito ng Batangas, hindi po dito sa exactly sa this town ng San Jose. Siguro po,
1990s. Okay. Ako po yung nagtatanim ng mais. Nagtatanim na kayo. Nagtatanim ng mais. So first, start tayo dun sa traditional farming. No? So wala pa pong mechanization gaano noon. Very, very limited lang talaga. So isang traktor, isang implement, yun na yun. Mano-mano ang tanim. Doon ako nagsimula. No? 1990s, yellow corn, white corn, yellow corn, and then 2010, na punta ako kay Sir Rowley. 2011, start na kami. No? Sa Julianas, using our Greenland Organic Fertilizer. May kwento ko lang po na mahaba-haba, ilang dekada na po yon. Ito lang pong lately, no? Naka number 1C. Medyo na-compromise yung pagtatanim ng Corn. ng corn. Okay. Hindi lang po siguro ako, buong town ng San Jose, buong Batangas, o baka buong Pilipinas na experience nyo. Climate ba dyan, sir? Yes, sir. Ang So ano? another C, climate. At saka another C, change. Change. Siguro po, yeah. Siguro po, itong maikwento ko lang yung nakaraan 2025. Yung last 5 months, bugbog kami sa ulan dito. Okay. So hindi naman araw-araw, but hindi siya natuyo yung lupa in such a way na hindi talaga makapagtanim ng mais. No? So yung September, October, November, December, supposed to be yan pong second cropping na magsa-silage. Kasi kami mono-silage kami. Although na nag-producing kami ng grains, but majority talaga silage po kami for our cattle. Yes. So, I should say na compromise ho talaga yung second cropping namin. Hindi naman na zero, but almost zero. Yung taniman namin, hindi talaga Hindi nakapagtanim. natamna, no? So, but of course, yung letter C na compromise with that change, with that climate, wala tayong magagawa po doon. So, naalala ko po yung last AgriConnect natin. Yes, sir. Magkatabi kami ni Admin Engineer Guillen, na sabi niya kung wala tayong magagawa sa C, sa Okay. climate change, punta tayo sa isang C, Aha. calendar. So, siguro po pag-isipan din natin na i-adjust natin ng konting atin Yung planting Yes, sir. calendar ninyo. Opo, in such a way na ganon. So from now on, simula noon hanggang ngayon, yung pong isipan natin ginagawa namin. No? So i-adjust natin ng kaunti na it's either siguro i-late natin o i-advance ng konti with proper mechanization, makukuha po natin siguro ho. No? Okay. And then malis-sir natin yung ating, hindi man sinasabi natin malulugi no, sa pagtatanim, but yun talagang pupuntahan pag hindi natin i-adjust yung lahat-lahat. So fertilization, land preparation, planting. So yan po yung kabuuhan ng ating pag-uusap ngayon. Ayan. Intro po, pero mukhang Yes, sir. mahaba na po. Mahaba yung intro kasi mahaba po yung series natin dahil Yes. marami tayong implements na ipapakita. Umpisahan natin from land preparation, planting, up to harvesting ng corn. Yes, Makikita sir. natin lahat yan para sa series na ito. Sana po hanggang marketing, sana kung maabot Hanggang natin. marketing, sir. Sana At saka problems na rin of the industry para Yes po. makita rin natin, sir, Yes. mabigyan sila ng ideas, Yes especially yung mga farmers na andyan na at Opo. mga gusto pang pasukin Yes po. itong corn Yes. farming. Kaya po ginagawa po natin ito kasi minsan masakit na po talaga sa magsasaka yung input cost. Masyadong mataas. Sobrang taas na po. So wala po tayong magagawa doon. So kung ang input cost natin ganito na, and then yung ating target harvest or target yield ay ganun na lang. Okay. So kakapiraso na lang talaga Kapiraso yung na lang yung margin. So, kumbaga, so pagbutihan natin, pag-isipan natin na kung ito yung ating input cost, Aha. sana laki-lakihan natin. Palakihan. Yes, para medyo mayroon naman Yung tayong harvest, oo. paglaruan, para hindi naman tayong Malulugi. malulugi at saka hindi tayo mawala ng loob no, na magtatanim kasi pag hindi na, mukhang mahirap na po talaga yun. Literacy na talaga yun. Crisis na. Crisis na po nangyari sa atin. Opo. Magandang ano po yan, magandang punto yon na ganun naman talaga sa negosyo kung mataas yung gastusin, Yes. dapat palakihin yung sales. Yes. Palakihin. So sa case ng corn, kung masyadong mataas ang inputs, Yes. dapat we will make it sure na mas malaki yung ma-harvest Opo. para may makitain pa rin tayo. Opo, at saka we will play doon sana sa input na tinarget natin. Oo. Huwag tayo lumagpas doon, no? So, with this, yan, expect ng konti ang prices. I-adjust natin ng konti na hindi naman ma-deprive yung ating plantation, yung ating corn. Meron naman po para talaga paraan. Na Yes. almost ganun pa rin. Yes. With the proper, yun nga, yung pag-usapan natin ng implements and mechanization. Magagawa po natin yun.
Okay, sir. So, tignan na po natin yung unang Yung demo. unang implements. Okay. Okay. Ito pong tinatawag naming subsoiler. So, Mm, ipa-start natin okay. sa ating operator, and then mamaya pag-usapan natin kung ano talaga yung beauty nitong implements na ito. Mhm. So, kalimitan, common po. Before, ako din nagpa-practice din ako, hindi ko pinapansin yung ilalim ng Lupa. lupa. So, doon ako in-address ko lang yung topsoil. Okay. Minsan yung siguro mga first 6 or 8 inches Inches. ng topsoil, but hindi ko na ina-address yung Sa baba. sa baba. Mhm. So, ang tendency po ng aking halaman, corn specifically, kung ganun lang po yung aking ginalaw, so hanggang dito lang po talaga yung root system ko. Malamang sa malamang, makapenetrate siya kakonti na lang. Yes. But kung ito yung hard pan na ito, matigas na ito, so nahihirapan yung aking roots, umilalim. Mhm. So, by this implement, ito po, Babasagin niya, sir. babasagin yung ilalim without disturbing my topsoil. Yes. No? So ito pong area na ito na spread na ito ng organic fertilizer. By the way po, gaano kahalaga yung organic matter Okay. sa akin lang po, experience ko sa aking paghahalaman. Mhm. Medyo na alaman ko po ng kaunti na how important yung organic matter, no? Kahit pala po mag-abuno ako ng mag-aabuno, Mm. no? Pag kulang yung aking organic matter sa soil, Mhm. may tendency po na ang ibang abono ko masasayang lang din. Nasasayang Ano po, lang. kasi ang symbiotic effect nila kulang. Para bang minsan kumakain ako, Mhm. pag kulang sa tubig, Mm. hindi ko rin ma-digest din ang mabuting aking kinain. So, ganun din po yung halaman. So, tama po. Tamang recommendations ng mga seeds company. Tama po lahat ho yun eh. Mm-mm. Yung recommendation ng technician natin. Mhm. But, dapat po yung ating fertilization pala may balance. Balanced fertilization. Yes po. Dapat po ako, unang-una po, ina-address ko, pinapakain ko muna yung soil ko before ko pakainin yung halaman. Halaman. Okay? So ito po, kung napansin niyo po, may mga organic Okay. fertilizer na ito na Nag-spread na po kayo nag-spread na po ito. kahapon, sir? Yes, using din po ng isang implements na manure spreader. Okay. No? So ito po, may meron na po ito. Yan, may fertilizer na ito. Yes, yan. Meron naikalat po yan. na. Yan, nagkalat na po yan. So, ito po, ang tawag ko po rito, ito pong basal fertilization before land preparation. Before pa mag-land prep. Before mag-land preparation. Why? Ang isa pong sa naisip ko po doon, yung lupa po, medyo ang texture ng lupa, intact pa. Okay. So yung aking tractor, hindi pa siya mahihirapan. Mhm. So, ginagawa ko po ito during the year, kung natandaan niyo po yung mga previous vlogs ko. Yes, sir. During sa entrance ng aming first cropping, which is May, Mhm. during this March to April, ito po yung pagpapahinga ng lupa namin. Doon ko po siya ginagawa. Mhm. Para po yung aking field, hindi po gano'n na-disturb. Mhm. Smooth pa po ang takbo ng aking traktora. But of course, pwede rin pag may rainfall na. Okay. Medyo may challenge nga konti. Minsan, madulas na yung ating tractor. Okay. Ang pagbao ng ating implements, medyo may challenge na rin. Mhm. No? So, ginagawa ko po ito usually sa onset bago mag-first cropping. Okay. Okay? Napansin ko po, pag ginawa ko ito, madali po siyang spread, first and foremost, ng spreader natin, manure spreader. Mhm. By the way po, ang Greenland ay isa lang sa nagpo-produce ng organic fertilizer sa buong Pilipinas. Yes, yes, Napakarami pong nagpo-produce. So, lahat po makikinabang ng ating soil kasi lahat po ito may organic matter. Yes. Sa pagkaalam ko po, ang organic fertilizer, plant supplement, or soil rejuvenation lang ang may malaki-laking daladalang organic matter. Okay. Mayroon din pong organic matter yung iba, but mostly po talaga sa organic fertilizer lang. So ako po, nirekomenda ko po talaga na magkaroon tayo ng pagpapakain ng ating lupa to rejuvenate the soil. Mhm. No? Isa po yon ang organic matter ang ibibigay natin sa kanya. Organic matter, isa lang po yon. But mayroon pong mga soil amendments, yung mga soil fertilizer Mhm. na kumpleto na rin. Yes. Meron na rin siyang N, nitrogen, may P na rin siya, meron na rin siyang Okay. phosphorus, at saka of course may mga microelements pa rin. Yeah. Kung kanino man pong fertilizer tayo magso-source in, Mhm. so tingnan niyo po yung
yung label. Yung label. Nakalagay Para lang po. makita yung Yes, lahat ng, kumbaga, content niya. Yes. Oh, better pa rin po kung makilala natin ang supplier or yung Yes. manufacturer. Puntahan natin, no? Si Greenland ay open po kami. Yes. No? Open kami sa gustong bumisita, makita yung aming planta, yung aming ginagawa. Or makita kung tama nga po yung analysis na nakalagay sa kanyang label. So, balikan ko po yung ating lupa. So, pag pinakain ko po siya ng ngayong panahon, may incorporate ko po siya. So, kung ibang implements po, Sir Buddy, ang gagamitin ko, itong organic matter na ito. So, kung ang lalim po ng aking land prep is only 6-8 inches, hanggang dun lang po yon. Okay. So, actually, medyo matagal-tagal ko na ginagamit ang implements na ito. Pag binuksan ko pong ilalim ng lupa, which is try natin. So, start po tayo. Start po natin yung ating subsoiler. Subsoiler ang tawag Yes, ditong implement na tawag to. sa implement na ito. Yan. Napansin nyo po, Malalim nga, sir. malalim po yan. So 60 hanggang 80 cm po yan. Pag isagad natin yan. Mayroon pa po yung allowance sa taas. Pwede mo po siya ibaon. Pwede pang ibaon. Yes. So, ang beauty po nito, pansin nyo po, hindi nyo binaliktad Oh. yung lupa natin. Pansin nyo po rito, hindi nyo pa ginalaw per se yung taas natin. But yung ilalim po niyan, imagine Basag nyo po, na yung ilalim. basag na po yan. Oho. Ibig sabihin, hindi yung buong lahat ng lupa ay binaliktad niya. Binaligtad ko. So, ako po sa natutunan ko, yung ang topsoil, dapat po yan topsoil para po sa ating plants. Okay. Okay? Yung subsoil, medyo deprived na po sa nutrients yun eh. So, kung binaligtad ko ho yun, the other way around, magtatanim ako doon sa subsoil, which is na yung nutrients ay Mababa. mababa. No? So, see. that's why, yan po yung aking, I should say, pamamaraan ng aking agriculture dito sa amin. Sa Juliana. Ibig sabihin po, para lang doon sa audience natin, yung topsoil, importante na nandun pa rin siya sa top. Yes. Kasi andun yung mataba na lupa. Yes. Yung subsoil sa ilalim, dapat andun pa rin siya. Yes. Kasi konti ang nutrients doon. Opo. Kailangan lang natin basagin Yes. yung tinatawag na Hard pan? yung hard pan Yes. para yung makapenetrate yung roots Rooting system. at saka yung tubig Lahat ma-drain din siya at the Yes. same time. Tubig, nutrients natin ipapakain later on. Oo. Importante po talaga kasi pag limited lang po yung movement ng ating roots, limited lang din po yung kakainan niya. Ang pagkain actually, limited lang din po doon. So basagin po natin, medyo lima natin para po walang walang compromise yung ating rooting system. Ito po, Sir Buddy, namin to in-offer na namin to sa mga karatig na farm. Na sana kung gusto nila mag-land prep tayo ng uniform, pwede po ito kasi si Julianas, nakausap po na si Rowley na pagtapos na po kami sa amin, pwede rin kayo mag-extend yung services namin sa ibang farmer. ibang farmer. As long as available na po yung ating operator, yung ating tractor, yung ating implements. By the way po, kung napansin nyo po, medyo malaki ang horsepower ng ating tractor. Okay. Kasi po, 3 times po siya Pero mayroon naman pong variation yan. May isa lang po niyan, may medyo maliit din. Sa amin lang po kasi, yan po pinaka-efficient sa amin sa operation namin. So ito po siguro na, hindi ko naman sinasabi na miss or nagkulang yung agriculture natin. Baka lang po, siguro maraming gumagawa nito na sa Pilipinas. But mas marami din ang hindi pa pinapractice yung ganito. Of course, dagdag siya. Para sa akin po, hindi siya dagdag sa land preparation Part po siya doon. Part siya dapat Yes, talaga. integral part siya ng yun nga po, paiba-iba. Yung iba, desk plow ang ginagamit. Ako naman, ito pong ginagamit ko. Kasi iniiwasan ko nga po na gumalaw yung aking structure. This flow talaga, babalik ta rin niya talaga, sir, no? Yan na pong observation ko. Oo. Mukhang binabaliktad niya po talaga. Ngayon po, importante din sa akin na may earth cover pa.
Okay. Sa madaling sabi, may damo-damo pa. Okay. Organic matter din po yan. Yeah. Pangalawa po, pag hindi ko siya nilinis ng todo, ang microbes andyan pa rin yan eh. Minsan kasi may mga microbes dyan na, ayun, disclaimer naman po, hindi talaga ako tao na para doon. May mga microorganism po yan na medyo pag masikatan ng araw ay Mamamatay. oho. So, pag malinis niyan, may mamamatay Patay na lahat. talaga. At least, kahit pa paano, meron silang masisilungan pa. Mhm. So dagdag din po 'yon sa cycle, crib cycle ng aking plants, no? Kasi yun na po ang microorganisms talaga, microbes, hindi natin sila nakikita Yes. pero sila talaga yung silent army na tumutulong talaga sa atin per se, no? Although na yung effect niya sa halaman, pero tulong niya sa tao na, no? So pag once na deprive natin yon, para din balik-balikan ko lang yung napanood yung episode nyo with Sir Arnel Corpus. Sa ruminants naman ito, laging pinagdidiinan ni Sir Arnel yung bacteria, microbes na yan. Once na deprive mo yung animals, di ba? Magsa-slow down din yung kanyang growth rate, yung kanyang lahat po. Ganon din po, kasi almost the same lang naman po sila, yung cycle niyan plants, animals, even tayo, no? So sa atin, di ba? Kaya ina-advise din, dapat to be healthy, yung ating digestive, medyo okay din. So ako po, siguro, naano ko rin sa halaman na ganon din po yung kanyang cycle. So pakainin natin siya ng husay with this implements. Kumbaga, we're only building, no? Binibuild lang natin ang kanilang bahay para may pamamahayan sila, para magparami sila. And then, in such a way, nakakaganda rin sa pag-aralan sila na nagpaparami sila ng billions, and then suddenly mamamatay sila. Pero yung pagkamatay nila, ang laki pa ng pakinabang sa plants. So doon pa lang po nangyayari yung intake ng plants pala The moment na yun sila Kasi hindi naman talaga per se yung ating nilagay dyan na solid, yun naman talagang kakainin ng halaman Marami po yung nangyayari pa before talaga ma-intake ng halaman natin. So talaga sir, ang tama talaga is it's really a combination ng bioorganic fertilizer and inorganic fertilizer. Sa ngayon po, balance po. Ano po ang ratio nun? 50-50 or? Depende na po yun sir sa una-una discretion nyo ng farmer. Okay. No? As long as kasi po minsan ang protocol ko rito sa bayan na ito, lumayo ka lang ng certain distance, magkakaiba na tayo ng texture So siguro may plus or minus po may mangyayari dyan. Eventually po sir, body pala, banggitin ko lang sa balance fertilization na pinapractice natin ngayon, kasama na rin doon ng foliar. May foliar din. Foliar na rin to dahil. So all in na po lahat yon. Pero po yun share ko lang in such a way na huwag tayo lumagpas doon sa ating sinet na input cost. Oh, yes. Kasi may tendency kasi na pag ito lahat kasi the more na marami kang ginagamit, tataas din po yung ating cost mo. Na ang nakakalungkot na discovery ko, minsan sobra-sobra na pala. Sobra-sobra na palang binigay ko, yung pera ko na lagay ko na doon, hindi ko na alam na hindi naman pala nakuha ng halaman lahat, no? So yun po yung aking sharing na sana ma-shoot ko siya doon. Di ba rin marami, basta eksakto lang doon sa halaman din. Sir, ipakita nga natin sir yung detalye ng kabukal na lupa. Opo. Okay sir. Okay. Yan. So, wala lang po tayong panukat, Most probably, hanggang dito hanggang dito po na yan. Hanggang dito po yan. No? Yung lalim na yan. Yes, ang lalim niyan. So, napansin nyo po, yung topsoil niya, of course, mayroon naman talagang, may nagalaw. Okay. Pero majority po yan, halos walang nangyayari sa ibabaw. Like dito sa gitna, Yeah, sa gitna po, so, hindi siya nagalaw. as is yan. Yeah, so yung topsoil natin, andyan pa rin yan. No? But, ang ilalim ho niyan, medyo, kasi, sa pagitan na po niyan, and then may tines natin, ang ilalim po niyan, basag na. Mas basag pa yan dito. I see. Okay, so, kung ang lalim po natin nun ay almost 1 meter, how could you imagine na ganun kalalim na yung anchorage natin? Ang kinagandahan po nun sa ginagawa natin na nagkaroon tayo ng
basal fertilization bago ang ating land preparation using greenland fertilizer. Ito po, pagdating na may rainfall na, mahuhulog na ito doon. Oh, Mahuhulog na yan papasok dyan. sa loob. Yes, papasok na yan dyan. Ang pinagkaiba po niyan, kung mababaw yung aking land preparation, ang tendency yung pag umulan, maagos ang iba, Okay. kakaunti lang. So, ganun lang kalalim yung retention ng aking organic matter. Ito po, ang tendency itong organic matter natin, yung mga sa ibabaw, i-mix natin yan, sa ibabaw yan. Yung mahulog sa ilalim, because of Yung water, butas, oo. papasok sa ilalim yan. So maglalak na ho yan. Wala na po yung evaporation na mangyayari. Antayin na lang po yan ang tamang panahon na tinamnan natin. Bahala na po si plants, yung kanyang roots na papunta sa ilalim, hahanapin niya yung... Para i-absorb niya. Yes. So, after noon, pag makapagtanim na tayo ng mais, no, na may i-demo din natin, after 10 days to 15 days, ganito siya kalaki. Ang ibang option, nagnaroon siya ng side dressing na ng another kind of fertilizer naman. Minsan, ang ginagawa ko rito, during that time, pinaghahalo ko yung aking organic fertilizer at saka yung aking synthetic fertilizer. In between naman ng row. Mamaya po makikita din natin yan. No? So, yan po yung aming practices ho dito sa Greenland. And then ito po, pagkatapos nito, madali-dali na ho yun. Kasi nabasag ng ilalim, isang mixing na lang yan. Ready for planting na yan. Pagdating ng panahon, pag may halaman na to, let the halaman, hahanapin niya Yung nutrients na nandun sa ilalim. Madali niya mahanap. Bakit? Malambot na po basag na ho yun. So, in the case of mais, after 12 days, siguro mga 8 inches na yon. Okay. 12 to 20 days, no, after planting, DOP. So magsa-side dress na tayo ngayon. Side dress na tayo. So Okay. dito natin ilagay yung ating abono sa gitna. Okay? So By the way, saan po na itanim yung mais dito? Dito po. Dito rin. dito po i-shoot natin siya rito. Okay, sa binasag. Yes, sir. Okay. I-shoot natin siya rito para easy yan papunta doon. So, mamaya, but of course, hindi ganitong texture natin. Yes po. Maland prep Kasi ito. ilaland prep pa to. Magsasarado ito no? So, magiging flat ito lahat. So, andito yung ating mais. And then, ang isa doon. Dito tayo ngayon mag-fertilize sa gitna. Diyan ang side dress. Actually, center kung tutusin Kaso nga lang, itong beauty po ng implements. Ilaglag ko rito yung fertilizer sa center, itutulak niya sa side. Kaya side dressing pa rin siya, per se. So, tatlong purpose na ng ating implements. Ipapakita maya. Nag-fertilize siya, binasag yung ilalim, Okay. yung fertilizer tinabi niya sa mais, at the same time, yung mga unwanted weeds sa gitna, ma-eliminate pa niya. Oh, I see. Okay? So, yun po yung mangyayari dito sa atin. Sa pag-fertilizer naman, ako ang ginagamit ko po, of course, yung aming Greenland. Pero yung pinag-usapan natin ngayon ay balanced fertilization pwede ka ngayon doon mag-mix. I-mix na siya ngayon. So naglagay tayo ng organic matter, ng basal. Okay. Ano ibig sabihin nun? Yung atin ngayon, inorganic fertilizer, maaari nating ibaba yung number niya, yung quantity. Okay. Kung dati ako na lang po yung Yes, sir. Kung dati gumagamit ako ng 12 bags, Okay. maaari ngayon na with proper implementation of organic fertilizer, hindi na siya maging 12. Pwede ko siya gawing 6 na lang. Kalahati. So kung i-compute yung presyo ngayon ng inorganic fertilizer na medyo nag-spike pataas, sobra talaga. So doon pa lang po, no? Malaking tulong, malaking bagay po yun sa isang magsasaka kagaya ko na mabawasan ko yung aking isang input cost. Pangalawa po, maaaring sabihin sa akin, hindi rin, nag-even lang yan kasi nag-organic fertilizer ka rin. Masabi natin, tama, no? Pero ang presyo noon may pagkakaiba. Pangalawa, malaki. Pangalawa po, ang isa minsan challenge ng farmer, pag maglagay ako ng organic matter sa aking lupa, masyadong laborious. Which is ngayon, grabe din, challenge din ang ladder C. Challenge din ang labor. So that's why, lahat po itong ginawa natin, may implements na rin na taga-apply ng fertilizer. In such a way na, pag mag-labor ka lang, halimbawa,
manual labor Yeah. against machine labor, hindi po mag-i-even ang cost niyan. Mas maliit. Mas yung mababa. mechanized. Ito po, pag ginawa mo siya ng manual labor at 1 day, mag-mechanize tayo ngayon, mas mababa ang presyo. Ang Hours. time, yes. Baka Ilang dito, oras lang, sir? yes. Baka 8 days sa manual, dito, wala pang 1 hour. Wala pang 1 hour. Yun po From pinag-iiba. 8 days. Yes. Minsan kasi po, maraming implements. Hindi lang po talaga na kuha din ang kanyang full potential. Na Yung tamang gamit. tamang gamit, efficient ang Yes, sir. gamit. Yun. Opo. So, yan po ang nangyayari na nauso ngayon in one eh. So, ako po napansin ko sa mga implements, hindi lang pala siya minsan isang implements ng isang gamit, isang Okay. usage. Minsan, 2, 3 function din siya. It's a matter lang po na minsan dalhin natin siya sa field, sa actual field. Pag-isipan natin, pag-aralan natin ng konti, ma-apply natin siya ng, kagaya po kanina, ako nung unang dating po niyan, akala ko just fertilizer applicator lang siya. Sabi ko side dress, sa center naman binaba eh. Aha. Kaya pala, gagawin niya muna, babasagin niya, itabi niya sa side. So, and then tatabunan niya, at the same time, yung mga unwanted weeds, Na ano pa, na-eliminate. natatanggal pa niya. na-eliminate pa niya. So, dun sa mga nag-herbicide, medyo at least Bawas. so another Tanggal. input na Oo. na para sa akin po dapat maging efficient tayo at saka maging cost Conscious sa cost. conscious tayo kasi yun nga po yung cost ngayon lahat diesel man yan pati pa sa land preparation no. Yes. Dati ako nag-land prep ako ng thrice or sometimes 4 times. Pag magawa ko siya ng 2 na lang or 3, malaking bagay po yun ng isang pass na isang hektarya. Maraming diesel pong kinain nun. Okay, Sir Edgar, nakita natin, i-recap lang natin yung ating ginawa so far. Nag-start tayo, yung una, yung spreading ng bioorganic fertilizer ng Greenland. Yes, sir. Na una natin ginawa kahapon. Yes, sir. Okay, tapos today ay binasag natin subsoil, which is yun yung matigas. Yes. Na dahil matigas yun, hindi nakaka-penetrate ng malalim yung ugat. Yes. Yung tubig na stock, hindi pumapasok sa loob. Nutrients. Yung ugat niya ng halaman, hindi rin nakapasok sa Yes loob. po. So, yun basically yung ginawa natin dito sa, which is sobrang, sabi mo nga sir, sobrang crucial ito para maging productive yung taniman. Another C. Another C. Crucial. Crucial, yeah, crucial. Ito po, in-encourage ko kayo na ito po based on my experience. Ito po yung ginagawa namin talaga ho, no? Na pagtatanim dito sa area namin. Yeah. So, nakita ko naman po ang results. No? Sa ngayon po, wala tayong tanim pa eh. Pero makita niyo po mamaya later on sa ating mga episodes yung results ng mga ginagawa namin na para po sa akin nakakatulong po talaga siya sa isang magsasaka na hindi po talaga manghinawa magtanim. No, andun naman po yung spike ng cost. Pero kung minsan masasabayan natin, Sir Buddy, yung cost. Hindi pa po ito yung masishare ko rin sa inyo pagdating sa yield. Yeah. And harvest. Yeah. Kakaiba po talaga siya. So, in-encourage ko po kayo na kung gusto niyo pong gumaya, marami pong kumpanya, no? Yung implements na yan. Actually, hindi siya mahirap hanapin. Mabanggit ko na rin ulit, si All Certified, mayroon din silang ganyan. Okay. Ang iba din, mayroon din. Kayo na po mag-decide kung kayo na kayo pupunta. Ang importante, po, gamitin. Yes, gamitin. At saka may available na kung gusto mong gumamit. Opo. Ayan, so umpisa pa lang po ito, first episode pa lang, marami tayong magagawa dito sa series na to. At ang ending natin, makikita natin yung actual harvest. Yes, sir. Yan. Ito talaga yung nakakabilib sa Greenland, sa Julianas, kasi pag nag-demo tayo dito, from start to end, papakita nila. Talagang makikita natin yung buong proseso. Opo. Para po sa Filipino farmers. Yes. Gagawin po natin ito. Sir Edgar, thank you so much. Thank you po, Sir Buddy. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.